hapon, mga igsoon. Okay, this afternoon, mga igsoon, atong ipadayon atong people in the New Testament. And we are still in Jesus Christ, number 22. The more we study about Him, dapat the more makloser ta niya, mga kaigsunan. Because it is very important nga ang atong relationship sa atong Ginoong Jesucristo duol gyud kay ba? No, ni promise ni puyo gud siya sa atong kinabuhi unya layo ta. Di ba dako kay nang insulto? Mura ba nagkuyog mo pero wag gyud mo nagistorya. Bati na nga relasyon. No, kita na mo nagkuyog kauban sa usa ka balay pero wa nagtingog. Unsay relasyon na? Wa gyud ayo na nga relasyon. Nag-away na. Mo na gitawag mga kaigsunan o bugnaw pa sa ice. Murag wa naggubat pero perting bugnawa. Cold War. So pasalamat ta sa Ginoo, mga igsoon, kay siya masinabtanon luyo sa atong pagkakita. No, gipangga gyapon ta sa Ginoo. So hinaot pa nga ato sad siyang higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing, mga igsoon. Alright? This is still the manifestation of the earthly life of Christ. So this is number 22 also. And the title of this message, mga kaigsunan, is Jesus' first Sabbath controversy with the Pharisees. So another encounter sa atong Ginoong Jesucristo with the Pharisees. So perting daghana na gyud niya o sa kwan pa, kota na ang mga Pharisees. Ni kota na sila. No, grabe ang ilang pagpanghilabot sa atong Ginoong Jesucristo sa panahon sa iyang earthly ministry. So ato ning isgutan, mga igsoon, unsa ning controversy, and let's all stand please, magampo ta. Among langit nun nga Amahan, nagpasalamat kami Lord sa makausapa sa imong presensya sa among kinabuhi. And I pray, dear God, that you will give us wisdom once again, help us to understand your message. I pray that you will use me, empower me once again, O God, to preach your word. I pray that you will prepare also the heart of your people sa pagdawat sa imong pulong, Lord, nga mahimo gyud mi nga willing mutuman o willing mukat-on o mo-apply sa mga nakatuna namo sa among kinabuhi, Lord. And let this be done for your glory and honor. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So, kaning Sabbath day, mga kaigsunan, nahimo ning dako kayong issue sa panahon ni Christ. And even karon, kaning Sabbath day. Unya, apil ko na siya sa balaod, remember the Sabbath day and keep it holy. Ang pangutana, giputol ba na? Giputol ba na? O gihatagan o emphasis sa Ginoo, mga kaigsunan. So sa iyang pag-anhi diri sa iyang earthly ministry, doon ay mga pangitabo during Sabbath day. So mao na ang Pharisees nakabantay ba kay fault finder man eh. Kani mga Fariseo, mga fault finder ni sila. So karong panahon na daghan kayo mga Christians nga way mga lingaw. Way lingaw ba? Nangita lang sila og mga Kristohanon nga nangalagad, unya naghuwat silang masipyat, ila dayon nga hilabtan. Oh, daghan na karon. Daghan na karon. O ginaot pa, dili mo membro ana. Ako tron. Hinaot pa, dili mo membro ana. Kay pasabot ana, masikag kita og sayop sa uban, wa jud kay gibuhat. Wa jud kay gibuhat. Alright? So tulo ka butang, mga kaigsunan, atong isgutan para masabtan ni nato unsa ni nga controversy. Number 1, Jesus rebukes the Pharisees' legalistic practices. So naay kanang gibarugan or gibasihan ang mga Pharisees the reason why nga nanaway sila sa atong Ginoong Jesucristo panahon sa Sabbath, mga igsoon,
because sa ilahang ilang gibarugan, legalistic practices. In Matthew chapter 12, 1 to 6, Matthew chapter 12, 1 to 6. Verse 1 to verse number 6. In verse number 1, the Bible says, "At that time, Jesus went on the Sabbath day through the corn, and his disciples were anhungered and began to pluck the ears of corn and to eat." Lisod kaayo ni mga kaigsunan nga muadto ka sa usa ka dapit nga alirungan kag pagkaon unya gigutom ka. Mo na nagtambag mga kaigsunan, ayaw gyud pang grocery nga gutom. Kay inig-abot nimo sa cashier, makaubog gyud ka sa imong bayronon. Taka na magagpanguha. Kay gutom kay ka ba? Ayaw jud pang grocery nga gutom ka. Pero ang uban wag gyud di bisan pag gigutom. Wag nag-abay lang gyapon sa listahan. No? Nya, tipid ta, budget ta. Ana. Pero kung ingnon ka nga kuha diha bisag unsa ako'y bayad. Di ba? Wa kay pakialam usay makuha nimo. Right? So, nangagi sila sa kamaisan. Unya, natimingan man nga ang iya mga disciples gipanggutom na anakas tunga-tungas kamaisan. Ang akong pangutana, kung ikaw ni, kung ikaw ni, manguha ka, nga naa naman na sa imong kilid? O dili? Ang dili na ko ma-imagine mga kaigsunan, nga sa dihang naglakaw sila, so, naglakaw sila. Unya, ang iya mga disciples, sa dihang gigutom, nagplak, asa ka ni mga Pharisees, ani, grabihan ni nila, eh. Imo imagine ba, giunsa ka nila pag, unsa sila kalayo sa grupo nila ni Christ? Or base naglakaw lang sila together? Well, ang nahitabo, basta naglakaw sila, unya panahon sa Sabat, niagi sila sa kamaisan, gigutom ang mga disciples, nanguha og mais. Pero ang atong imaginon ba, ninduta di ay sa mais sa una, no? Sweet corn nga klaro gyud. Pero di man nato na ika-deny ang mga crops ngadto sa Israel, mga kaigsunan, even hantod karon, the best. The best gyud. Pero ambot lang ka, napabakay grapes karon nga sama kadako sa bula. No? Katong gikuha sa mga spice ba? Nga ilang gikuha para prueba, usa ka pungpong nga grapes, ilang gidayungan. O imagine na nimo, gidayungan ang grapes, usa ka pungpong. Karon, madayungan pa man na. Abot lang ka karon ha, kung ingon ana pa ba. Pero, noted na mga igsoon, nga ang Israel, gi-preserve yun na sa Ginoo. Gi-preserve yun na. Mo na di gyapon siya malupig sa kagamay niya ug sa kadaghan nga gustong mo angkon niya mga igsoon, wa gyoy nakahimo ana. Unya usa nga dako na kong kalipay tungod kay ang pinakaduol nila nga nasod Pilipinas. Bisan sa kalayo sa distansya, ang duol sa kasing-kasing sa Israel nga nasod Philippines. Panalangin gyud to si Manuel Rojas mga igsoon. Sa walay ko kahadlok, gidawat niya ang mga Hudiyo. Iyang gipapuyo sa Philippines, giprotect mga kaigsunan.
Unya, imagine na unsa kadako ang Philippines. Gamay sa kayta. Di ba? Unya, maoy ni protect sa mga Hudiyo. Nganong dako man kay na siya nga kanang dako kay na siya nga panalangin sa mga Hudiyo. Tungod kay kung wala pa sila gikip sa Philippines, basig mahurot sila. Mao na nindot kay isuroy og Israel. Ganahan mo manuroy ta? Karong tuiga? Kita'y sugat sa mga bomba? Panalangin kay Noy. Nga naman, ang Israel manggod, pinangga mangguna sa Ginoo. Mao na kita, bisag unsa ta kapobre nga nasod, mga igsoon, malipayon gyud ta diri oy. Ang pulong sa Ginoo ba, libre kayo natong mabasa. No, bisan tuod daghan kay mga gaigoo diri sa Philippines, pero ana gihapon kahumok, walihan ba? Dili bitaw kuyaw diri magwali sa pulong sa Ginoo sa Philippines. Unlike sa mga other Asian countries nga magpanguyawan ka. Mao na nga panalangin gyud nga nahimo kong Pilipino. Nalipay mo Pinoy mo. Ipakita ninyo nga malipayon mo. Ngano nag-uol man mo sa inyong ilong. Nga mao mo gini atong ilong gyud ingon ani man style. Pag naa ka makita kag Pilipino nga nindot kay ilong, di na siya pure. Di na sila pure. Kana mga taliwitiw kay istanan, awan na ni sagol. So muna kanindot mga kaigsunan, kuyog nimo si Kristo, tanan posible. Tanan posible. Basta dili mo supak sa iyang kabubuton. Now, kabubuton pa si Ginoo mga unta? Oh, of course. O kuyog nila si Kristo. Sabat day man ron. Kaon mo diha. Wag gid sila badlong nga mga kaigsunan. Kinsa man ang gibadlong. Adara. Ato ipadayon. Verse 2. But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the Sabbath day. Gibadlong nila ang mga disciples kisay giingnan si Christ. Baga ni gnaong ni mga tawhana. They said unto him, kanang him diha si Christ. Ang imo mga disciple na ay gibuhat nga dili angay. O tora. In verse number 3. But he said unto them, nitubag si Christ, Have ye not read what David did when he was an hungered, and they that were with him, how he entered into the house of God, and did eat the showbread, mas grabe na, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests. Para rana sa pari, unya, pagka gigutom si David, kauban sa iya mga ginsakupan, nanood sila sa temple, gidiskitahan ang showbread. Unyawa sila nangaunsa. Laliman ka na, unya ang pagkasulti ni Christ ba, himasabi ani mga Pharisees, mabito daghan kay sila na sila gipangbasihan. Muna bagingnan sila ni Christ, wa mo kaagig basa ana. Sa inyong pagkastudyos, huwag yun na ninyo naagi eh. Kita mo unsa ka humorous ang atong Ginoo. Himasa man ang mga Pharisees. So iyang giingnan, wa mo kaagi ana, wa mo kabasa ana. Wa pa gyud nahuman diha mga igsoon. Or have you not read in the law how that on the Sabbath days the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless? Ang iyahang statement ba, wa mo kabasa? Have ye not read? Di igo dahil sa duha ka puntos.
Unsay mga puntos? Have ye not read? Unsay sunod? Have ye not read? Kay himasa man. Mo ni kapait ani mga Pharisees. Igo lang nila, kana mga ilang tinunan, igo ra nila ipangita og kana bitong mga tao nga pwede nila kanang finding fault ba. Ang style sa Pharisees sa pagtuon, it is not for them to learn, but it is for them to have something to fight against others nga katong makita nila nga ilang birahanan ba. Mo na nahitabo karon makakita kag tao nga Pharisees na as a church, wa gyud na gibuhat para sa Ginoo. Pero daghan na siya gitun-an para unsa man na? Para ipakigdebate. Mo na karon ka makita mo mga tao nga hilig kay mga debate unya maghagit-hagit diha sa online, mga Pharisees na. Ngano man taon nga makiglalis maka nga wa man nagisugo sa Ginoo. Pasag din na sila, they have their right. No, kung unsa man na silang utok ala ila nagkatungod. So kanang ilang katungod ayaw nagsupak-supaka, ayaw nag-awaya kay iya pud na tudlo lang diha sa imuha. Oh, wala magkakagiatubang diha, wa magkakagi kanang gi kuan gyud ba kanang giadto ka, giduol ka unya gitulisok ka sa imong gitudlo, wa man kaha. Oh. So dili ta magpa-trigger. Di ta magpakuan ba? Di ta magpada sa atong gibati ba? Oh. So, mo na ang nahitabo mo na styles mga Pharisees. Pero tanawag kung sa gibadlong sa Ginoo, murabag, read more. Basa pa jud kay murag wa pa mo kaabot anang dapita. In verse number 6, but I say unto you, that in this place is one greater than the temple. Woo! Patay. O, kinsa man na iyang gipasabot? Siya. On this place, one is greater than the temple, and that is the Lord, Jesus Christ. Oh. So, tameme sila. Unya, ang problema, kaya di ba na sila magtutuo ni Christ? Mo na nga bisag walay mutuo mga igsoon, itudlo lang yun ang kamatuoran. Tuguti nga ang kamatuoran, mao'y mulihok sa kasing-kasing sa mga katawhan. No? Dili kay maningkamot yung kag-prove. Ayaw na i-prove. Enough na ang pulong sa Ginoo. Dili na kinanglan ato pag yun ng kanang pahaiton, pit din ang haita ani. Espada guning duhay suwab. Amen? This is like a sword, the two-edged sword. Nga kuan gyud na, mutigbas gyud na, hantod kinauyokam bahin sa imong kinabuhi. Muna usahay ato pang paninduton, ato pang murag bairon pa nato ang pulong sa Ginoo, kuyawan mga. Yo, gamitan pa og mga pamulungon diha nga maka-nosebleed. Mag-nosebleed na magitaan ning King James. Imo pa gyud ilisan og mga pulong diha nga wa na suka-suka na kag dugo. Sugpa na. Amen? Gitranslate na ganina sa Ginoo into English, mubalik pa jud ka sa Hebrew. Di, sugpa ang gawas. Moni, sabto na to, mga igsoon. Ang gusto sa Ginoo, nga siya ra gyud atong tutukan. Ayaw nagbalik nga to sa karaan, ayaw nagbalik nga to sa balaod, ayaw nagbalik ang mga legalistic teaching, practices, kay si Kristo na ang bag-o. Siya na ang bag-o nga angay natong katunon. Siya na ang bag-o nga angay natong sundon. Amen? So, girebuke sa Ginoo ang mga Pharisees. Number 2, Jesus expresses that mercy matters more than sacrifice. Kada kong sacrifice na nga di ka mukaon, unya pagkahuman ni agi na kastong atunga sa kamaisan, unya pirting gutuman nimo, unya tuan na ang mais na ngamay na nimo. Di ta mukaon kay Sabatron. Sacrifice na. Pero niyon si Christ, iyang gi-express diri nga ang mercy mas mo matter kaysa sacrifice. O, so kung ikaon sila,
Mercy. Mercy. Wa sila kasabi ni Christ. Ngano nga mo. Stricto kayo ba? Dili oy mercy ron. Mercy. Amen? Not sacrifice. In verse number 7 to 8, English Bible, but if ye had known what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. Tanawa, ayaw i-condemn ang guiltless. Pasabot, ang iyang mga apostoles, ang iyang mga disciples, wa nakasa sa dihang ni kuha sa corn. Ayaw sila hukmi. Do not condemn. You would not have condemned the guiltless. Oh, di nahilom sila samot. Unsay reason ni Christ, simple kaayo. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. Sabat inyuhang gi hapak din ako, I am the Lord of the Sabbath. Ako'y masunod. So my disciples are guiltless. Pagkaninduta. Muna nga, ayaw na lang sige og kanabitang pangita og sayop sa isig ka Kristohano na to. Sa atong application, ani ba? Ayaw na sige pangita og sayop sa atong mga kaigsuunan. Katuna, unsay gisulti sa Ginoo, buhata, unsay gisugo sa Ginoo, pasagdi na sila unsay ilang gibuhat mga kaigsuunan. We are all enjoying the mercy of God. Nang uban, abi kay wala sila nagsakripisyo pareha nimo, imo silang sawayon. Ayaw na. Amen? Mas angay na itong bantayan mga kaigsunan, kaya mga practices sa mga pagans, ayaw practice. Ayaw apil-apil, kaya diha tagikan. Ayaw apil-apil. No? Pero kanabitong mga unsaon pagbuhat ang buluhaton sa Ginoo, unya manaway ka tungod kay wa man na ako gibuhat niya, imo sing gisaway niya namas Bible. Duko lang ta. No? Trabaho ta mga kaigsunan, kung unsay gisulti, gisugo sa Ginoo, buhaton lang gyud nato. Mercy ang atong ang atong gibarugan. So, kung nag-enjoy ta sa mercy sa Ginoo, dapat kita pud no, merciful pud ta. Merciful pud ta. Dili nato tugutan nga lamuyon ta mga kaigsuonan sa pride nga maoy makapaingon nga kita di na ta ka mao maluoy. Ang nanaway nga matapad nimo, makaluluoy ba na o makalagot? Makaluluoy na o makalagot? Usahay, pastor, makalagot man ni pastor, akong tapad. O di apply ang mercy. Kay kung kanang imong tapad, iniktan-aw nimo makalagot man ni, labaw ka nang makalagot, pero gipangga kas Ginoo. Labaw ka na. Kay sa dihang paglingi nimo makalagot, that is already a judgment. Imong gibuhian sa imong tapad. O karon, kinsa magkang muhukom nga si Kristo mismo perfect, sinless, ang iyang gihatag nimo mercy. Unya ikaw paglingi nimo makalagot, pastor. Nga kita nag-enjoy na ta sa mercy sa Ginoo pero di ta ka maumupasa ngadto sa uban. O kana, mercy matters more than sacrifice. Number 3 and last, the Sabbath is meant for the well-being of humanity. Gihimo ang Sabbath para sa o kanang kaayuhan ba sa mga katawhan, mga igsoon. Atong paminaw ng explanation ni Christ, Mark chapter 2. Mark chapter 2, 27 to 28. The Bible says, and he said unto them, the Sabbath was made for man,
and not man for the Sabbath. Ang Sabat gibuhat para sa mga tao, pero ngano man nga ato namang buhatag balaod ang Sabat para ang mga tao imong piton. The Sabbath is for the well-being of humanity. Para sa kaayuhan sa humanity. Pero gigamit na nimo ang Sabat para dauto nimo ang mga tao. Nabali na. Imo nang gihimong reason ang Sabat para makabira ka. So, pirti ka, kuha na ni, bullseye ang mga Pharisees. Amen? Because the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Nakasabot mo na? So mo na nga dili na to mga kaigsoon, ang tao mo'y importante kaysa Sabat. Naghatag si Kristo sa iyang kinabuhi para sa mga tao, dili para sa Sabat. Mauna. So asa may importante? Ang tao. The reason nga nung dunay Sabat, because that was sa law pa man na. Amen? Sa law pa na. O karon, si Kristo naghatag na sa iyang kinabuhi. Sa may buhaton na to, ngano nagpundok man ta? Sa Old Testament, remember the Sabbath day and keep it holy. Karon sa church, unsa may gingon si Ginoo? In the first day of the week, di ba mo na iyang tudlo? In the first day of the week, mag-gather mo. Give it to the Lord. Ang pinakauna sa simana, iya sa Ginoo. Ang pinakauna sa part sa adlaw, iya sa Ginoo. Ang pinakauna nga abot, iya sa Ginoo. Tanang una iya. Monay iyang gipapadayon karon. Put God first. Di ba mo na itudlo sa Matthew chapter 6? Daghan kitag concern sa atong kinabuhi. Unsa may concern na to? According to Matthew chapter 6. Pagkaon, sanina, balay. 3 major nga concern sa mga tao mo na nanikamot sila. Ningon na Ginoo, perting sayupan ninyo. Kay sa sige ninyong panikamot, wag jud mo bisan na lang 1% nga kaparihas kanindot sa buwak nga akong gihimo. Di ba? Wag jud ka kakuan, wag jud ka kakopyas kanindot sa buwak bisag 1% lang. Imagine nimo mga kaigsunan, look at the lilies. Wala man na sila nagkuan, wala naghago. Pero tan-awa unsa iyang gisulob. Mas nindot pa kaysa gisulob ni Solomon. Imagine na nimo mga igsoon ang illustration sa Ginoo. O kinsa man iro buwak nga siya mo'y nagdugwal sa yuta. Wala oy. Nagpakita ra na sa iyang kanindot mga kaigsuonan. Nga wala naghago. Pero nanindot siya. Ngayon nagkakita mga igsoon, makaingon na tao, wow, nice flower. Ikaw nga naning kamot, inigtanaw sa mga tao nimo, luuya, anitawan. Nga naman, nasayop ka, gigukod nimo ang kaning tulo nimo ka major basic need. Pagkaon, sanina, balay. Mo man na imong gukod karon, mo na ang imong itsura, wa na ka na itsura. Wa na gyud makaingon nimo, wow, kanindot ba day aning Kristohanon ta? Ang uban mahadlok lang gani maminaw sa imong tudlo. Ngano man? Di ko gana maparehas nimo eh. Mura man mog sinilutan kada semana. O lalima ka, baklayon nimo padong simbahan? Usa ka taga Bohol? Di ba? The blessing of the Lord make it rich. Dapat mao na atong makit-an mga kaigsuonan. Tanawa, unsa may tudlo sa Ginoo? Instead nga gukdo nimo ang imo mga basic need,
ang imong unahon is God. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, the food, the clothing, and the shelter shall be added unto you. Asa may lisod diha? Asa makadapit na saag? Diyan na, mas believe ka sa imong kaugalingon kaysa pulong sa Ginoo. Mas believe ka sa imong kaugalingon. Mas naminaw ka sa imong kaugalingon kaysa pulong sa Ginoo. Simple kayo. Ang gisulti sa Ginoo. Unaha lang gud siya. Unaha ang iya pagkamatarong. Kay kanang tanan, ipuno sa Ginoo nimo. It will be added unto you. So pasabot na asa may sayon kanang imong haguan o kanang ipuno ihatag ra sa imo. Kanang ipuno, nya nganong di makaganahan ana? Kanang imo mo haguan. Maikog ngutas Ginoo, pastor. Maikog si Ginoo ka diha gahi jud kag-o. Imo pa gyud pasanginlan ng imong ikog. Basta ra ba ikugan, mananap. Di ba? Pag makita ikugan, mananap na. Kaya na may ikog. Okay, sa may ikugon diha. Oh, di na ka maikugon karon. Mananap din ang maikugon, pastor. Oh, kanang naiikog, mananap yun na. Una ay mo kaikog sa Ginoo. Ano maikog magkas Ginoo nga siya may nagsugo nimo. Ako ra nang ipuno nimo. Oh. Nganong ato man tugutan mga kaigsunan nga murata og kanabitong dawata lang ang Ginoo, maluwas ka dadong kanya sa langit. Maikog tas Ginoo nya ra ko budawat kanang buutan ako ba? Anna. Mamatay ka na lang, di jud ka mabuutan. Kaya makapabuutan nimo si Kristo nga wa nimo dawata. Mo na, kita nakadawat naman ta. Nakadawat na ba mo? O di na ka sa ikaduhang step, unaha siya. O kano sa man nimo siya unahon? Para mo nindot imong kinabuhi mga kaigsunan. Amen? Kaysa magsige ka og kanang buot sa imong kaugalingon, mura kag mga Pharisees, mas importante pa ang Sabat kaysa mga tao. Unya ilig-abot bitaw sa kalisod sibat. Di man na mo lahutay. In verse number 28, ingon sa Bible, therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. O, ang nagsulti na to ha, ang Ginoo na, ang Lord sa Sabat, ang atong Ginoong Jesucristo. So muna, ayaw tuguti, mga kaigsunan, nga ang Sabat, mahimo siya nga kanang burden nato inoon. Kundili, atong himo ng Sabat, nga panalangin ba? Kanang magpundok ta, mo man atong pinakasabat, kaning unahon nato ang Ginoo. Ato siyang hinumduman, magpundok ta sa simbahan, mag-worship ta sa atong Ginoo mga kaigsunan. O tanaway niyo kalendaryo. Unsang adlaw ang first day of the week? Sunday. Amo na magpundok ta iyam na sa Ginoo. Unsay buhaton na to sa last day of the week? Andama imong kaugalingon para sa first day of the week. Dili kay kanang di ka matog. Wa ka natog, nya wa sa ka nagtuon. At least, wa ko nakatog, kay nagtuon man ko para sa akong itudlo ninyo. Ni wa ka natog kay naglaglag ka, wa ka natog kay nagtan-aw ra kag salida, wa ka natog kay nagduwa ra ka. Uy, perting sayo pa. Mo na pag-abot nimo sa simbahan, mura ka og gulay nga lata. No? Mura ka gulay nga lata. Ga inigana bisag ano muluray gid ba? So unsa og pabarog ko ana ga.
Unya, hinay ra bag komprehensyon ning gaduka. Hinay og komprehensyon. Murag di kadut ba? Murag kagwa diha. Bisag naa. So mo na, espesyal ang first day of the week. Mo na nga, i-prepare gyud nimo imong kaugalingon kanang last day of the week. Kay ang sunod na first day naman, i-prepare nimo imong kaugalingon. Tuguti nga presko ka, nga niani diri. Ready ka ba? Ready ka mudawat sa panalangin sa Ginoo. So panalangin ni ato mga igsoon, pasalamat ta nga natay makit-an diri kabahin sa law, sa Old Testament, may estudyuhan nato mga kaigsunan, but always remember, basihan na sila, pero dili yun na sila maoy para sa church. No, naay uban diha nga gi-carry over, pero naa diha gipanghunong, bantayan yun na nimo. Kay basig mo balik ka mga kaigsunan, unya, kuha nimo, mahimo na kang critical spirit. Mercy. Oh, balik sa ta, mercy. Kay ang law magod full of sacrifices. Oh? So kung mangita jud ka, ganahan jud ka ng sacrifice, ang imong kaugalingon, give it to the Lord as a living sacrifice. Mao na. Sacrifice mo yun imong ganahan. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. O balik ka po ka, obedience. Moro na sacrifice nga acceptable. Pero kanang parihara gyapon ka sa balaod mga kaigsunan nga magsakripisyo o niya pugson gyud nimo mag-fasting ta karon ha. Kay para sa Ginoo. Sacrifice man na kaunoy. So may reason nimo mag-fasting ka. Para sa Ginoo, wa man na niya gi-require nimo. Nag-fasting ka kay dako kay kag gihangyo sa Ginoo mo nag-fasting ka. Kay ba mo mga kaigsunan, nga kaning tanan, preparado na sa Ginoo para sa atoa. So kung doon na kay request niya, paminaw ni mo, dako kaya akong gipangayo sa Ginoo, ako nagpastingan, murag mag-imong gusto usbon niya iyang unahuna para nimo. Diba? Sayang kayo. Sunda na lang, tanan, i-provide na niya. Nabay fasting atong Matthew chapter 6. Nga pag-ingon si Ginoo, seek ye first the kingdom of God and fasting. Ano ba to? And this righteousness, obedience. And all these things shall be added unto you without fasting. O, napay laing provision. John 15:16. Napay fasting diya? Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Nabay fasting diha? O, sa may sunod. And that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you without fasting. Amen. Kaya kanang fasting, sacrifice lagi na. Nawa ko mag-ingon mga kaigsunan nga sala mag-fasting ka. That is good for our health. Mas kuan pa na siya nga health purposes. Mas may man nga di ka sa mukaon panagsaba. Di ba? Healthy na sa body, healthy na sa wallet. Wa man kay gastuhan. Di ba? Pero ayog permiha, labi na imong kaldero, no trais. No? Imong kaldero, no tries, or salad master. Unya, sige kag fasting. Sayang nga si imong kaldero, no? Nga, nindot man na og resulta sa luto. So, nindot kayo mga kaigsunan kaning lesson sa pagbadlong ni Kristo sa mga Pharisees. This passage emphasizes Jesus' compassionate approach and His desire to relieve people from unnecessary religious burdens. He invites us to find rest in Him, the true Lord of the Sabbath. Muna ang reason nga nung wanita sa simbahan is to rest, not to find fault.
Moto katong mga Pharisees, nagkuyog-kuyog kang Kristo, magsigig pangitag sipiat mga kaigsunan, sayop. Muna, when we come together as a part of the body, nanganhita diri not to find fault. We are here to rest in the Lord. So, gi-invite ta si Ginoo ana mga kaigsunan para makapahulay ta kay kaning kinabuhi nato tas gawas kulatado ta siyawa. Muna, when we come here, let's rest. Let's enjoy the message of God. Amen? Let's enjoy the life of each other. Oh, nalipay mo nga atong gipray kay naglain ang lawas karon nakita nato di ka malipay ana. So, gitudluan ta ni Christ mga kaigsunan, do naay mga tao nga murag Pharisee sa atong kinabuhi, ato gihapon silang kanabitaw tarungon og treat. Pero ato silang tudluan to read more. Read more. Pagtuon pagyud. Amen? So, pero dili ka mo compromise anang gitawag mga igsoon og unnecessary practices. No? Kana mga religious burdens. No? Kamo mo na, ay gyud mong apil-apil anang mga religious practices. Tanan nga pasiugdahan sa religion. Tanan nga gipasiugdahan sa Catholic religion. Ay gyud mong apil-apil. That is not for us. Tanawa sa Bible mga kaigsunan, wala gyud na. Wala gyud na. Bisan ang kanang Holy Week nga ilang gi-organize, wala gyud na sa Bible gitudlo. Nga every year dunay Holy Week sa paghinumdom sa kamatayon ni Kristo. Unya, di ka mukaon og karni, di ka mukaon og dukot, di ka mukaon, di ka magpatupi, di ka manilhig, daghan kayong mga bawal ba? Unya, ayaw suroy kay basig masamad ka, di na maayo. Puros yun di tinuon. Nalimad ka ng Birnis Santo yun. Oh. Sa una kay kuryoso mo kay ko, suwayan ka na kung kaon, no? Kanang dukot ba? Birnis Santo. Unya, kaning usahay ka ng pigado kay kaon ba? Sayang din dukot. Kaog dukot, wa man ko na unsa. Nya, nasamad kong Birnis Santo. Naayo raman sad. Okay sa ninyo, nituo pa mo ana ron. Daghan na kay nahigmata mga igsoon. Tanawa, sa dihang na Kristohanon ko, pagka Birnis Santo, kanang Huwebes Santo, mga ligo og dagat, kay nga naman mingaw kayong dagat, pero karon puno na. Nakat-o na sila. Nakat-o na. Sa una, barato kayong baboy, barato kayo ang kanang mga karne ba? Ano mga adlaw? Karon di na, mahal na gyapon. Kaya nga naman, daghan naman mamalit. Nakat-o na sila. Sige, tagpanabis ka matuuran. Pero mga Katoliko, gyapon, nahigmatan na sila sa kamatuuran ba? Nga dili yun na tinuod. Mao na nga, di na ta magpailad, oy. Amen? Religious practices, avoid. But let's do what Jesus wanted us to do. And there's only one thing. Go and preach the gospel to every creature. Focus sa gisugo sa Ginoo. Ay sig apil-apil anang mga watay labot. Alright? So pasalamat ta aning panghilabot sa mga Pharisees sa atong Ginoong Jesucristo kabahin sa Sabat kay nakat-on hinuon ta. Nakat-on hinuon ta nga ang Sabat gibuhat para sa mga tao, dili ang tao gibuhat para sa Sabat. So, Sabat is for us. Dili kita para sa Sabat. So, klaro kaya na ang gisulti ni Christ mga kaigsunan. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us, dear Father, nga ma-apply namo ang mensahe nga imong gihatag kanamo, Lord, nga dili mahimong judgmental
sa uban. Tuguti Lord nga mo focus lang mi sa pagbuhat sa angay namong buhaton, especially sa pagpangabig ug kalag Lord. And please help each and every one, O God, nga mahimo gyud mi nga mga disciples nimo. And the qualification nga mahimong disciple kinahanglan mamunga gyud. So please tabangi ang matag usa Lord nga mamunga gyud ang matag usa para mag-qualify sa pagka-disciple ang imong mga anak Lord. Salamat sa salvation nga libre. Salamat sa simbahan nga diin makakaton mi sa imong mga pagtulunan. And salamat Lord even sa mga problem nga mao'y mulig-on sa among pagtuo. And thank you also for the field na diin among mahatod ngadto ang mga mensahe nga among nakatunan sa imong simbahan. Salamat kay Lord nining invitation karon. Tuguti Lord nga ang imong mga anak manganhi sa atubangan alos pagampo. And I pray, dear God, nga imo silang paminahon karon. Salamat kay Lord sa opportunity. This is for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Why don't you come? Why don't you